Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Libo-libong mga aplikante dumagsa sa mega job fair ng Labor Department kasabay ng pagdiriwang ng araw ng paggawa. Paggunita sa Labor Day, sinabayan ng kaliwat kanang kilos protesta. Agarang resolusyon sa issue ng kontraktualisasyon at ibang problema sa labor sector, muling ipinanawagan ng mga manggagawa. Bilang ng mga Pilipinong walang trabaho sa unang bahagi ng 2017, bumaba batay sa survey ng SWS. Pangulong Duterte tiniyak ang pangalaga at pagtatanggol sa karapatan ng mga manggagawa. Aftershocks patuloy na nararanasan sa Sarangani matapos ang magnitude 7.2 na lindol noong Sabado. Mga residenteng lumikas sa coastal area sa bayan ng Glan, nakabalik na sa kanilang mga tahanan. Senator Leila de Lima planong hilingin sa korte na payagan siyang makadalo sa mga sesyon sa Senado. Reforma sa pagbubuwis at pagpapaliban sa barangay elections kabilang sa mga panukalang prioridad na talakayin sa pagbabalik sesyon ng Kongreso ngayong linggo. Una sa ating mga balita, libu-libong aplikante ang dumagsa sa Mega Jobs Fair ng Department of Labor and Employment ngayong araw ng paggawa. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Pinadali ng Department of Labor and Employment o DOLE ang pag-a-apply sa trabaho ng mga aplikante dahil 54 na job business fair sites ang binuksan sa iba't ibang lugar sa bansa ngayong Labor Day. 9 na job fair sites ay binuksan sa Metro Manila. Isa rito ay sa Quezon City Hall na sentro ng job fair sa NCR. Isa sa Bonifacio Monument sa Manila. Mayroon ding mga mall na bukas sa Muntinlupa, Taguig at Las Piñas. May job fair site din sa Parañaque, Valenzuela at sa Pasay City Hall. Sa National Capital Region, may 34,145 local at overseas job vacancies at mahigit 100 ang kumpanyang nag-alok ng trabaho. Ang gusto ng ating presidente at saka sa Department of Labor and Employment na local po ang ating ipinopromote. Bagaman mahaba ang pila, matiyagang pinilahan ng mga aplikante ang job fair sa Quezon City Hall dahil pagkakataon nila ito para makahanap ng trabaho. Lalo na't ito'y inorganisa ng DOLE kung saan prioridad ang mga walang trabaho. Ayon pa sa DOLE, ito ang kauna-unahang job fair kung saan aplikable na ang anti-age discrimination law. Wala na pong discrimination as to the age when we'd like to apply for job fair. Gaya ni Tatay Benito, 60 taong gulang na pero sinubukang mag-apply bilang cook at call center agent. Kung willing pa magtrabaho yung about 60, di dapat bigyan nila ng trabaho para naman kahit paano may pagkakakitaan. Kauuwi lang sa Pilipinas si Mang Hector matapos ang 6 na taong pagtatrabaho sa Jubail KSA. Susubukan niyang mag-apply bilang industrial electrician. Bumalik ka sa Pilipinas, dito lang ako magtrabaho para kasama ko yung misis ko. Alas 8 ng umaga nagsimulang pumila si Dale at kumpiyansa siyang mas mabilis mag-apply sa job fair. Andito na, lahat na ganun. Saka kaagad pwede magpasa ng resume. Samantala, mahigit 4,000 aplikante ang nagparehistro sa Quezon City Hall at mahigit 200 naman ang natanggap sa mismong job fair site. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Quezon City. Dinagsari ng Jobs Fair ang Department of Labor and Employment sa Davao City na pinangunahan ni Secretary Silvestre Bello III. Inihag din ng kalihim ang plano ng pamahalaan na magtayo ng Overseas Filipino Workers o OFW Bank. Ito ang balita ni Victor Cozare. Pinangunahan ni Labor Secretary Silvestre Bello III ang pagbubukas ng DOLE Job Fair sa Davao City. Mahigit sa 19,000 trabaho mula sa 102 employer ang nakalaan para sa mga Davaoenyo. Dagsa ang mga aplikante sa job fair. Ang pila umabot hanggang sa labas ng mall. Malaking bulto ng mga inaalok na trabaho ay for overseas employment. Kasabay ng job fair, inanunsyo ng kalihim ang balak ng pamahalaan na magtayo ng isang OFW bank. Meron kasing postal bank ngayon. Either we will buy it with the money of OFW. Dahil napakayaman ng mga OFW. They have 20 million pesos sa pera ng mga OFW. It is now held in trust by the OWA. Maaaring gagamitin namin yung pambili yan sa Philippine Coastal Bank or the Land Bank will buy and then may participation na ang OFW.
Target na mailunsad ang proyekto sa Oktubre o Nobyembre ng taong ito. At makalipas ang ilang taon, gagawin naman itong Workers Bank upang makinabang ang lahat ng manggagawa. When they become owners, hindi na problema ang remittances na kanilang pinapadala sa Pilipinas. Pangatlo, they will have control of the market. Samantala, bukod sa job fair, nagsagawa naman ng negosyo fair ang Department of Trade and Industry para sa mga nais matuto kung paano makapagsimula ng negosyo. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Kaliwat ka ng protesta naman ang isinagawa ng ilang grupo kasabay ng paggunita sa Labor Day ngayong araw. Panawagan ng ilang grupo o ng labor groups ang agarang resolusyon sa isyu ng kontraktualisasyon at iba pang problema sa labor sector. Ito ang balita ni Monokson. Maaga pa lamang ay nagmarcha na mula sa Welcome Rotunda patungong Menjola ang iba't ibang labor group, bitbit ang kanilang mga bandila at placards. Gumawa naman ng human barricade ang mga tauhan ng Philippine National Police upang hindi makaabala sa daloy ng trapiko ang demonstrasyon. Pagdating sa Menjola, iba't ibang programa ang isinagawa ng mga labor group. Subalit, iisa ang ipinaglalaban ng mga ito, wakasan ng kontraktualisasyon. Anila walang saysay ang Department Order 174 na ipinalabas ng DOLE dahil hindi nito tuluyang napigilan ng ENDO o End of Contract. Yung win-win solution ninyo, ang ibig sabihin niyan, you are legitimizing, you are straightening the contractualization rather than abolishing or stop contractualization as promised by the President. Hindi naniniwala ang mga labor group na hindi kayang wakasan ng DOLE ang contractualization. Ipinupunto ng mga ito na nakasaad mismo sa Article 106 ng Labor Code na may kapangyarihan ng sekretary ng DOLE na pigilan o pagbawalan ang contractualization. Subalit nanindigan si Labor Secretary Silvestre Bello III na ang Kongreso lamang sa pamamagitan ng pagpasa sa batas ang makakapigil dito. What they want is total contract ban against contractualization, which is not legally practical right now. Because although the rule is that there should be no contractualization, however, the law allows exception. Like for example, yung mga security guards, yung mga janitors. Isa si Jo Marie sa mga contractual na empleyado. Noong Enero natapos ang kanyang kontrata at nagbabaka sakali ngayon sa job fair na makakuha ng trabaho. Nakapagod naman po. Apply ka po ng apply po. Tapos pag hindi ka po ayaw ka na ng company, tatanggalin ka na lang po. Hinihiling ni Jo Marie sa pamahalaan na matulungan silang magkaroon ng regular na trabaho. Ayon kay Secretary Bello, naghain ng panukalang batas ang Trade Union Congress of the Philippines sa Kongreso para sa total ban ng contractualization. EUCP, they propose a total ban on contractualization. Ngayon, if that will pass Congress, then wala na akong magagawa. That will be the law that I will implement. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Manila. Nagsagawa rin ng kilos protesta ang ilang grupo ng mga militante at manggagawa sa ilang lalawigan upang iparating ang kanilang mga hinaing sa pamahalaan ngayong Labor Day. Ito ang balita ni Bradley Robusa. Sa Cebu, mahigit sa 500 manggagawa ang nagmarcha mula Fuente Osmeña papuntang Colon Street sa Cebu City kaninang umaga. Layunin ng protesta na ipaabot sa pamahalaan ang kanilang mga hinaing at kalagayan. Signifikante kayo na aron mapabati nato ngadto sa atong gobyerno kung saan ay kahimtang sa katawhang Pilipino ug sa partikular sa mga mamumuo. Sa La Union, lumahok rin sa Labor Day Rally ang mahigit sa 100 individual sa harap ng City Plaza sa San Fernando City, La Union. Idinadaing ng mga ito ang agarang resolusyon ng pamahalaan sa mga problema at hiling ng mga manggagawa. At sa Baguio City, nagmarcha rin sa kahabaan ng Session Road sa Baguio City ang mahigit sa 300 manggagawa na mula sa iba't ibang probinsya ng Cordillera. Bit-bit nila ang iba't ibang placards na humihiling ng aumento sa minimum wage, libreng edukasyon at tuluyang pagpapatigil sa kontraktualisasyon sa bansa. Ang objective ng Mayo 1 natin ay yung paniningil, pangunahin doon sa pangako ni Pangulong Duterte hinggil doon sa pangako niyang pagtatanggal, pag-aalis doon sa kontraktualisasyon. Tapos yung pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa, yung kahilingan namin.
Ang panawagan natin ay dapat si Pangulong Duterte ay magpalabas siya ng executive order na tupadin niya yung pangako niya na gawin lahat ng mga manggagawa na regular employees. Sumama rin sa protesta ang ilang transport groups para manawagan kontra jeepney phase out. Dahil gusto namin iparating din kay Presidente na sana po ay wag nilang ituloy yung sinasabi nilang modernization ng mga sasakyan dahil ito po ay patungo doon sa phase out ng aming mga sasakyan. Samantala, kasabay ng mga protesta sa Baguio City ay ang pagbubukas naman ng Jobs Fair sa Convention Center ng lungsod. 2,000 trabaho ang inalok sa Jobs Fair mula sa 23 local companies at 9 na overseas employment agencies. Ayon sa DOLE, 3 sa pinakamaraming job opportunities ay sa larangan ng customer at support service at English as second language teachers. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue, Philippines. 10 panukalang batas na layong buwagin ang sistema ng contractualization sa bansa ang nakahain ngayon sa Kongreso. Kabilang na dito ang House Bill number 4444 o ang Security Act of 2016 na nagbabawal sa contractualization at fixed term employment. Nakasaad din sa naturang panukala na hindi na maaaring basta tanggalin ang isang empleyado nang walang sapat na dahilan. Ayon sa ilang mababatas, ito ang nakikita nilang solusyon upang matigil na ang anilay hindi makatwirang sistema. There's only one kind of jobs and that is regular jobs or regular employment. Ibang usapin pa yung sahod. Sa ngayon ay nakabinbin pa sa committee level ang deliberasyon sa mga panukala. Tiniyak naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pangangalaga at patuloy na pagtatanggol ng pamahalaan sa karapatan ng mga manggagawang Pilipino. Ito ang balita ni Rosalie Cors. Ngayon ang ika-115 taong pagdiriwang ng araw ng paggawa sa bansa at kauna-unahan sa ilalim ng Duterte administration. Nagbigay pugay si Pangulong Rodrigo Duterte sa kontribusyon ng bawat manggagawang Pilipino sa loob at labas ng bansa. Sa kanyang mensahe, kinilala nito ang karapatan ng Filipino workers at tiniyak na committed ang pamahalaan sa pangangalaga at pagtatanggol sa kanilang mga karapatan. Nagbigay din ng garantiya ang Pangulo na sinisikap ng Department of Labor and Employment sa pakikipagtulungan ng iba pang ahensya ng pamahalaan na makalikha ng libu-libong trabaho sa loob ng bansa. Samantala, bumaba sa 10.4 million Filipinos ang bilang ng mga walang trabaho sa first quarter ng 2017. Batay sa huling survey ng Social Weather Stations noong March 25 to 28, 2017, 2.2% ang ibinaba ng bilang na ito kumpara noong December 2016 na nasa 11.2 million na walang hanap buhay. Gayunman, bumaba naman ang net optimism ng mga Pilipino na darami ang job opportunity sa susunod na 12 buwan. Ayon naman kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, ang ulat na ito ay pagpapatunay ng mga hakbang ng Administrasyong Duterte sa pagsusulong ng ekonomiya ng bansa. Bukod dito, asahan din anya ang pagdami pa ng mga job opportunities sa mga susunod na taon dahil sa pagtaas ng pamumuhunan ng pamahalaan sa mga malalaking proyektong pang-infrastruktura. Samantala, iba-iba naman ang pananaw ng mga Pilipinong manggagawa hinggil sa kalagayan ng sektor ng paggawa sa ilalim ng Duterte administration. Kung magsusumikap talaga sila, makakahanap talaga sila ng trabaho. Pero kung hindi, tatambay lang sila sa bahay, wala sila makahanap ng trabaho. We're waiting for the change that you have promised to us. We're still waiting. Yung mga kapatid ko, ganun din. Tsaka yung mga taga doon sa amin, mga karamihan, mga kabataan, tsaka nakikita ko rin mga madaming nag-a-apply ng trabaho na walang nakukuha. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Quezon City. Susunod sa ito ang balita. Senator Leila de Lima planong hilingin sa korte na payagan siyang makadalo sa mga sesyon sa Senado. Reforma sa pagbubuwis at pagpapaliban sa barangay elections kabilang sa mga panukalang prioridad na talakayin sa pagbabalik sesyon ng Kongreso ngayong linggo. Anak ni PNP Chief Ronald De La Rosa na si Rack,
kabilang sa mga bagong kadete ng Philippine National Police Academy. Pantay na pagtrato sa lahat ng kadete, tiniyak ng PNPA. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang magkakahiwalay na aksidente sa motorsiklo sa Bulacan, Pampanga at Quezon City. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Sugatan ng rider na si Joseph Musa matapos magkabanggaan ng kanyang minamanay motorsiklo at taxi sa Delta West Avenue, Quezon City kaninang alas 4:40 ng madaling araw. Agad naman nilapatan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team si Joseph at sakay nihatid sa East Avenue Medical Center. Wala naman tinamong pinsala ang taxi driver. Makalipas lamang ang 40 minutos, isa na namang aksidente sa motorsiklo ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team sa Quezon Avenue, Quezon City. Nagtamo ng matinding injury sa ulo ang driver ng motorsiklo na si Larry Castillo, 34 anyos, na agad naman binigyan ng pangunang lunas ng UNTV Rescue at mabilis na isinugod sa East Avenue Medical Center. Ang Quezon City Depots Rescue naman ang tumulong sa asawa ni Larry, ngunit idineklarang dead on arrival sa ospital dahil sa tindi ng pinsalang natamo. Samantala, isang motorcycle rider na biktima ng hit and run ang tinulungan ng UNTV News and Rescue Team sa Santo Domingo, Minalim, Pampanga pasado alas 11 kagabi. Sa kuha ng CCTV camera, nakahinto ang motorsiklo na minamaneho ni Rodmar de la Cruz nang bigla na lamang sinalpok ng isang Mitsubishi Lancer. Nakunan pa ng CCTV camera ang pangyayari at kasalukuyan ng iniimbestigahan ng otoridad ang pagkakakilanlan ng sospek. Matapos lapatan ng pangunang lunas ang tinamong gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan ni De La Cruz at saka dinala sa Jose B. Lingad Regional Memorial Hospital. At sa Bulacan, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team si Nestor Sausa matapos mabangga ng motorsiklo ni Rafi Orgueta. Nilapatan ng first aid ng UNTV Rescue ang mga sugat ni Sausa at Ortega sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang Giginto Rescue naman ang nagatid kay Sausa sa ospital. Habang tumanggi ng magpatid sa ospital si Ortega, kaya inibitahan na lamang siya ng mga pulis sa istasyon para investigasyon. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Philippines. Ilan sa mga prioridad na matalakay sa pagbabalik sesyon ng Kongreso bukas ay ang panukalang reforma sa pagbubuwis, pagbababa ng age of criminal responsibility at pagpapaliban sa barangay elections. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Balik sesyon na ang mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso bukas, kung saan ipagpapatuloy ang pagtalakay sa ilang mga kontrobersyal na panukalang batas. Ayon sa isa sa mga miyembro ng mayorya na si Ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin, bukod sa Comprehensive Tax Reform Package, inaasahang uusad na rin ang dalawa pang mahalagang proposed law ng administrasyon. Lowering the age of criminal responsibility. Pangatlo yun, postponement ng barangay elections na naman. So those are the three. Parang isasalang bukas kaagad, i-refer kaagad. Ngunit para sa House Opposition Bloc, may ibang panukalang batas na dapat pagtuunan ng pansin ng liderato ng Kongreso, tulad ng gender identity, expanded maternity leave at anti-hospital deposit bills na pending pa rin sa pagtalakay ng plenaryo. Sabi natin, maraming ibang mga priority measures na maantala kung mag-focus dun sa mga issues naman na walang broad consensus. Sa katatapos ng ASEAN Summit noong Sabado, muling sinisi ni Pangulong Duterte si Senator Francis Pangilinan kaya dumami ang mga batang nasasangkot sa krimen sa bansa. That's what happened to the disaster started with Senator Pangilinan. He was the one who copied that legislation from... No, because in America, yes, they are not in prison, but they are sent to correctional facilities. Here in the Philippines, it was not the same because the legislation failed to provide the remedy after the arrest. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, sa Senado naman ay nakatakdang talakayin sa plenaryo ngayong linggo ang panukalang amyendahan ng Anti-Money Laundering Act o AMLA at Mental Health Act.
Una lang sinabi ni Senator Richard Gordon na chairman ng Committee on Justice na ipagpapatuloy na rin nila ang pagtalakay sa panukalang pagbabalik ng parusang kamatayan at pagpapababa ng edad ng criminal liability. Samantala sa text message naman ni House Majority Leader Rudy Fariñas, makikipagpulong sila bukas sa kanilang counterpart sa Senado upang talakayin ang priority bills ng Administrasyong Duterte. Hihilingin ni Senator Laila De Lima sa Korte na payagan siyang makadalo sa mga sesyon sa Senado, lalo na sa deliberasyon ng mga kontrobersyal na panukalang batas. Ito ang balita ni Grace Cassie. Ipinalam na ni Senator Laila De Lima sa kanyang mga kasamahan sa Senado na nais niyang personal na makadalo sa deliberasyon at botohan ng mga kontrobersyal na panukalang batas sa Senado, gaya ng panukalang pagbuhay sa death penalty, pagpapababa ng criminal age responsibility at ang pagpapaliban sa barangay elections. Iginit din ng dating Justice Secretary ang kanyang karapatan bilang isang elected senator. Kasalukuyan ang inaasikaso ng kanyang legal team ang mga dokumentong kailangang isumite sa korte. Suportado naman ito ng kanyang mga kapartido sa Senado na sina Senators Franklin Drilon, Kiko Pangilinan, Antonio Trillanes at Riza Ontiveros na bumisita sa kanya sa PNP Custodial Center kaninang umaga. Hilingin namin na mapagbigyan si Senator De Lima na makapag-attend ng aming session at ng committee hearing so that she can express her views and participate in the deliberations. Because she is a duly elected senator and therefore she has every right to participate. Pinag-usapan din nila ang mga pending legislative agenda sa Senado na tatalakayin sa muling pagbubukas ng sesyon. Kinumpirma naman ang kanyang mga kasamahan na nasa maayos na kondisyon si Senator De Lima. Tsaka sabi niya nabawas-bawasan ang kanyang stress sa ngayon dahil walang iPad, walang cellphone, walang laptop, so nabawasan yung stress niya. Dumadating daw lang yung stress niya pag nababasa niya yung dyaryo. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Personal na binisita ni Pangulong Rodrigo Duterte ang isa sa 3 barkong pandigma ng China na nasa Davao City ngayon para sa 3 araw na goodwill visit. Sinalubong ang Pangulo ni Chinese Ambassador to the Philippines Zhao Jinhua at ng mga matataas na opisyal ng Chinese Navy na kasama sa delegasyon. Binigyan ang Pangulo ng briefing at ipinakita sa kanya ang mga baril, missiles at ang torpedo storage area ng Changchun na isang guided missile destroyer ng China. Bago ang ship tour ng Pangulo, ilang Davaoenyo ang nabigyan ng pagkakataong makapasok sa isa sa mga barko. Pero mahigpit ang bilin ng Chinese crew na bawal kuhanan ng litrato at video ang loob ng warship. Nakatuon ngayon ang balikatan exercises ng Philippine at US forces sa pagsasagawa ng resilient activities at disaster response operations. Layo nitong bigyang kaalaman ng mga komunidad kaugnay ng mga pinsalang naidudulot ng mga kalamidad. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Iba't ibang aktibidad ang isasagawa kaalinsabay ng pagdaraos ng balikatan exercise ng Pilipinas at Amerika sa iba't ibang bahagi ng Luzon at Visayas. Sa isinagawang opening ceremony ng Combined Joint Civil Military Operations Task Force kaninang umaga sa Central Command Camp Lapu-Lapu, ipinakita na si sentro ang balikatan sa humanitarian assistance and disaster relief at counter-terrorism operations. We are focused solely on the NCAPs, the health engagements, and the civil affairs, the infrastructure reviews. That's why we have this cooperative health engagement to transfer knowledge and skills on how we should react during emergency situations. Tutulungan din ang US at Filipino service members sa pag-renovate ng 5 eskwelahan at ang pagsasagawa ng community medical services sa mga residente. Nakatuon ngayong taon sa Panay, Leyte at Eastern Samar ang balikatan exercise ng Philippine at US forces. Maliban pa rito, magsasagawa rin ng operational activity at counter-terrorism training exercises ang Pilipinas at Amerika, kung saan nakapaloob dito ang advanced marksmanship, counter-improvised explosive devices at maritime interdiction against piracy. Sisimulan ang balikatan exercise sa May 8 at magtatapos naman sa May 19. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Isang magkasintahan ang nasawi matapos pagbabarilin sa loob ng kanilang sasakyan sa Quezon City kagabi. Ito ang balita ni Bernard Dadis.
Wala ng buhay nang maabutan ng scene of the crime operative sa magkasintahan na sina Mark Erickson Valdez, 21 anyos at Chrissy Pachuraga, 19 anyos, sa loob ng kotse sa Remerville Subdivision sa Virgo Street, Quezon City. Sa inisyal na ulat ng Quezon City Police District, alas 6:30 ng pagbabarili nito ng mga nakabonet na mga suspect at binaril ito ng malapitan sa ulo. Halos lahat sila dito may mga narinig silang putok ng baril. 5, 6 yata. So akala naman doon ng iba doon, labintador. Mabilis naman umunong nakataka sa mga suspect sakay ng motorsiklo matapos magawa ang krimen. Ayon naman sa kaanak ng biktima, wala silang ideya kung ano ang motibo sa pamamaril. Ilang buwan na nilang nagsasama ang mga biktima na kapwa-hiwalay sa kani-kanilang asawa. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang pamamaril. Bernard Danis, UNTV News and Rescue, Philippines. Dalawang 2,716 na araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Metropolitan Manila Development Authority ililipat na ang daang-daang vendors sa Baclaran na apektado ng clearing operations. Aftershocks patuloy na nararanasan sa Sarangani matapos ang magnitude 7.2 na lindol noong Sabado. Mga residenteng lumikas sa coastal area sa bayan ng Glan, nakabalik na sa kanilang mga tahanan. Mahigit 300 kadete ang papasok ngayong taon sa Philippine National Police Academy. Kabilang dito ang anak ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na si Rock. Ito ang balita ni Randy Forastero. Maagang sumailalim sa intense physical activity ang mga bagong pasok na kadete sa Philippine National Police Academy sa Silang Cavite ngayong araw. Ito ay bilang oath-taking at reception rites ng PNPA Class of 2021. Nasa 350 ang papasok sa Bachelor of Science in Public Safety o BSPS Class 2021 kung saan kabilang ang anak ni PNP Chief Ronald de la Rosa na si Rock de la Rosa na labis namang ikinatuwa ng PNPA. Ayon kay PNPA Director Randolph Delpin, patas at walang special treatment ang paaralan para kay Rock. We should always be fair to anyone. Ang pangit naman yung iba yung trato natin, yung ibang trato natin. Let us always remember that this is an academy. So pare-parehas lang ang treatment nila. There's no such thing as special treatment. Ayon din kay General Delfin, hindi malayo na naisin ni Rock na sundan ang karir ni General Bato bilang opisyal ng PNP. Hindi malayo na masusundan niya yung yapak ng father niya. Kasi ang tatay niya nagsimula rin sa ganito. Matatandaan na na-inspire pumasok sa pagiging pulis si Rock matapos niyang maging kabahagi ng pelikula ni Kuya Daniel Razon na Isang Araw Ikatlong Yugto kung saan gumanap siya bilang young Ronald de la Rosa sa pelikula. Dadaan sa 4 na proseso ang mga bagong papasok na kadete. Ito ay ang reception, incorporation, recognition at graduation. Randy Forastero, UNTV News and Rescue, Cavite. Patuloy pa rin nakapagtatala ng aftershocks ang PHIVOLCS matapos ang magnitude 7.2 na lindol sa Sarangani noong Sabado na madaling araw. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Nasa 408 na ang naitalang aftershocks base sa record ng PHIVOLCS kaninang umaga. Ito ay nasa magnitude 2 to 3 na lamang na mas mababa sa 7.2 na unang yanig nito noong April 29 ng 4:23 a.m. Naramdaman sa General Santos City, Sarangani, Davao Occidental at Glan Sarangani ang intensity 6 habang sa Kitabawan naman ay intensity 2 na lamang. Ayon sa PHIVOLCS, ang Davao Trench ang gumalaw kung saan umabot sa 57 km ang lalim nito. Pag sinabing trench, may kalaliman yung focus o kung saan nanggagaling yung lindol. So posibleng ang gumalaw, ang nagpagalaw nga doon itong Davao Trench.
Nilinaw ng PHIVOLCS na hindi makakaapekto ang paggalaw na ito sa West Valley Fault dahil napakalayo nito. Subalit patuloy ang paalala ng PHIVOLCS sa publiko sa paghahanda sa posibleng paggalaw naman ng West Valley Fault. Ito ay may 100 kilometro ang haba na dumaan sa Bulacan, Metro Manila, Cavite hanggang Laguna. Maaari ding umabot sa magnitude 7.2 ang lakas ng lindol at posibleng maramdaman ang intensity 8. Kung mangyayari yung 7.2 dito sa may West Valley Fault, magnitude 7.2, tapos posibleng intensity 8 siya in the areas in Metro Manila. 8 pababa. So malakas kasi marami siyang damage dahil maraming structure, populated yung area. Sa pag-aaral na isinagawa ng PHIVOLCS noong 2013, nasa 48,000 katao ang posibleng mamatay kapag tumama ang magnitude 7.2 na lindol sa Metro Manila. Mas marami nila ang posibleng masira sa mga mabababang buildings gaya ng residential na karamihan ay hindi dumaan sa tamang sukat para makatagal sa isang malakas na lindol. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sa kabila ng naranasang aftershocks ay balik normal na ang sitwasyon sa Sarangani Province. Nakauwi na rin sa kanilang mga tahanan ang mga residenteng lumikas sa coastal areas sa bayan ng Glan. Ito ang balita ni Janice Inhente. Nakabalik na sa kanilang tahanan ang ilan sa mga nakatira sa mga coastal area ng Glan, Sarangani na nagsilikas dahil sa takot na magkaroon ng tsunami matapos ang paglindol noong Sabado. Ayon sa Regional Disaster Risk Reduction Management Office o RDRRMO, simula kahapon ay kalmado na ang mga residente sa mga coastal area. Wala, okay naman. Okay na. Wala na mga aftershocks. Sa pagkakaroon na sila, nagbalik na. Back to normal na. Dahil sa lakas ng pagyanig, ilang establishmento ang nasira kabilang na ang Jensen City Hall. Pansamantala namang isinara ang pantalan ng Glan dahil nagkaroon ng bitak ang ilang bahagi nito. Right after the earthquake, pina-inspect natin sa MDRRMO natin together with our municipal engineering office. Lahat ng mga buildings, no, kung baka merong mga cracks or damage na delikado ng gamitin. So far, report lang sa akin, wala naman. Walang nasawi sa lindol ngunit 3 ang naitalang nasugatan. Bukod sa Sarangani, naramdaman din ang intensity 5 sa ilang bahagi ng Mindanao gaya ng General Santos City, Coronadal City, Pulumulok at Tupi, South Cotabato. Sa mga susunod na araw naman ay mag-i-inspeksyon ang RDRRMO kasama ang Office of the Civil Defense upang alamin ang safety ng mga residente at ang estimated damage na dala ng lindol. Janice Enhente, UNTV News and Rescue, Sarangani Province. Ipinaliwanag ni Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS Director at DOST Undersecretary Renato Solidum Jr. ang kaibahan ng tsunami advisory at tsunami warning. Ito'y matapos na lumikas ang mga residente sa tabing dagat dahil sa pangambang magkaroon ng tsunami matapos ang magnitude 7.2 na lindol sa ilang bahagi ng Sarangani Province. Ayon kay Solidum, 3 bagay ang kanilang batayan sa paglalabas ng tsunami advisory. Tsunami advisory at milindol na malakas. Pero walang threat ng tsunami. Sabihin namin, no tsunami threat. Pag may major earthquake. Pangalawa, may tsunami threat na may sapat na panahon, magbabantay muna tayo kung anong epekto sa karagatan. Yan ang nangyayari kung ang lindol ay napakalayo. Pangatlo, kung malapit ang lindol, pero sa tingin namin hindi tataas ang alon ng mahigit sa metro, magsasabi kami na sea level disturbance, mayroong pagbaba o pag-akyat ng tubig. Pero ang kailangan lang gawin, mga tao hindi magtapisaw o di kaya lumangoy sa beach, no? Stay away from the beach lang. Pero pagdating ng tsunami warning, kailangan mag-evacuate ang ating mga kababayan. Samantala, inihahanda na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang lugar na paglilipatan na mahigit sa 1,000 nagtitinda sa palengke ng Baclaran na apektado ng malawakang clearing operations. Idinaing naman ng ilang vendor ang kaunti nilang kita dahil sa pinaiting na MMDA operations. Nagbabalik si Joanne Nano. Maluwag pa ring
nadaraanan ng mga namimili at mga motorista ang palengke ng Baclaran halos 2 linggo matapos ang clearing operations dito ng MMDA. Layunin ng pinaigting nilang operasyon na maresolba ang mabigat na traffic sa Baclaran at iba pang bahagi ng Metro Manila alinsunod sa direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ngayon ay isinasaayos na ng MMDA ang paglilipatan ng higit sa 1,000 vendor sa Baclaran. Paliwanag ng ahensya, hindi naman umano mawawala ng customer ang mga nagtitinda dahil dito rin ililipat ang Southwest Integrated Provincial Transport Terminal. Ngunit ayon sa mga vendor, mas marami pa ring namimili sa Baclaran. Malaki na rin ang ibinawas sa kanilang kita dahil ilang araw na silang hindi nakakapagtinda sa dati nilang pwesto. Tulad ni Mang Sharif na kumikita na lang umano ngayon ng 400 pesos mula sa dating 1,000 piso kada araw sa pagtitinda ng cellphone accessories. Sa normal kasi medyo nakabinta kami ng malakihan. Sa mga ganitong ordinaryong araw ng mahigpit, makabinta lang kami ng pangkain lang, sapat na yon, wala nang kaano na yon. Ganito rin ang sentimiento ni Mang Amino na 13 taon nang nagtitinda sa Baclaran. Aniya kung dati ay kaya niyang kumita ng malakihan para panghulog sa inuupahang bahay. Ngayon ay sa pagkain na lang ng pamilya na pupunta ang kanyang kita. Kaya naman mahigpit nilang tinututulan ang planong paglilipat sa kanila ng MMDA sa HK Sun Plaza sa Macapagal Boulevard. Ang gusto lang namin, ma'am, basta yung ganito lang, nasa gilid lang kami, okay lang sa amin. Nasa ayos. Sumusunod naman kami sa patakaran nila eh. Tiniyak naman ng MMDA na nauunawaan nila ang sentimiento ng mga vendor, ngunit kailangan silang ilipat sa mas maayos na pwesto para na rin sa kanilang kapakanan. Pinoproject kami na 100,000 katao araw-araw na dadaan din doon, sasakay ng bus at magbababasa ng mga bus. So I think it could be a big opportunity for them. Kailangan talaga magsakripisyo lahat, naintindihan naman namin yun. Pero at least mapoproteksyonan sila ng gobyerno, may lalagay sila sa lugar na hindi sila mapapahamak. Target ng MMDA na ilipat ang bus terminal sa HK Sun Plaza sa Biyernes, May 5, habang sa ikatlong linggo naman ng buwan sisimula ng paglilipat ng mga vendor. Bukod sa Baclaran, sunod namang aayusin ng MMDA ang palengke ng Balintawak at Cubao sa Quezon City, gayon din ang Quiapo at Divisoria sa Maynila. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Makati City. Maayong gabi sa atong mga kasangbahay. Anya na ang mga balita gikan sa nakalain-laing dapit sa Pilipinas. Gilimod sa Davao City Police ang nikatap sa social media nga gingong ang syudad adunay kidnapping group nga manguha og internal organs sa mga bata. Kini ang balita ni Janice Inhente. Ginapangita paghihapon karon sa mga otoridad ang 7 anyos nga si Alicia Kyle Bangod. Sumala pa sa inahan sa bata, alas 2 sa hapon niadtong Miyerkules ulahin nilang nakit-an si Alicia nga nakipagdula pa sa iyahang mga amigo. Nanawagan ang pamilya ni Alicia sa kung kinsa man ang nakakita sa bata nga ipahibalo lamang sa ilaha kung asa kini. Samtang gibarugan sa Davao City Police nga walay kamatuuran ang mikalat nga impormasyon sa social media nga aduna kunoy mga grupo nga nagapangidnap og mga bata o ginakuha ang ilang mga internal organs. We categorically deny that information, no? Baseless ug unfounded jud kana siya kay ang atuang gi-validate kana sa atuang kapulisan sa Davao City Police Office og that is false information. No? Sumala pa kang Gaspan, wala pa sila'y natala nga kaso sa kidnapping sa syudad sa Davao o bisag unsang insidente kalabot ni ini. Nagpahinumdum usab kini sa mga netizen nga dili magpakalat og mga balita nga mahimong hinungdan aron magpanig ang katawhan. Apan pahimang no usab sa mga otoridad sa mga ginikanan nga bantayan ang ilang mga anak og dili sila pasagdan nga maglaroy-laroy. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Usa ka samdang balyena ang naluwas sa mga otoridad human kining matanggong sa baybayon sa San Agustin, San Fernando, La Union kagahapon. Nakit-an kini sa usa ka mananagat nga naglutaw-lutaw sa mabaw nga bahin sa dagat. Matod sa mga otoridad, ang kapin sa unom kagitas-ong balyena kay usa ka klase nga melon-headed whale. Diretso kining gidala sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Santo Tomas, La Union aron matan-aw kini sa mga eksperto. May sugat dito sa ilalim, mismo sa may in between ng fins niya. Saka lang magpapa-strand itong mga kwan kapag may sugat o may kwan na, may sakit na.
Talagang napapadpad sa gilid na. Hindi lang dolphins, pawikan, nandito na rin. Sa laing bahin, nakikiusa ang mga kooperatiba sa Tarlac sa gihimong nationwide caravan aron babagan ang gipaimplementar nga balaod nga buhisan ang mga kooperatiba sa nasod. Ani ang balita ni Brian Lacanlale. At sula king pataralan ang miyembro rading miayaliwang kooperatiba king probinsya na ning Tarlac. Ding mitipun-tipun king Maria Cristina Park king syudad ning Tarlac inyang Sabado. May karaban lareti king mabilog a syudad. Bangipakit daing karelang pamitutol king planong pamibatas ning panukala akwanan lang buwis o tax ning kooperatiba king bansa. Makalisyaya kanuing panukala king susulong ning Administrasyong Duterte, amiangat, ing kabiyayan rading pakakalulong Pilipino. So kung babasihan mo yung napakalaki ng pagkakaiba. Ang kinita ng kooperatiba, no, sa pamagitan ng sama-sama, no, pagsama-sama ng mga miyembro, ay babalik sa mga miyembro, paghahati-hatiin nyo bilang dividendo. Samantalang ang isang malaking negosyante, ang kinita niya ay sarili niya lang niya. Kasi yung kitang niya no supposed to be na pupunta sa aming mga miyembro in the form of dividend, ibabayad pa naming tax yan. Na sa kasalukuyan kasi tumutulong din naman na kami sa ating pamahalaan sa countryside development sa pagbibigay ng aming mga serbisyo sa ating mga miyembro directly. Re-refill o lalako na upaya ning House Bill 4668. Apeni muna ng Representative Dakila Kuwa ning Article 109 ning National Income and Revenue Code o Republic Act 9337. Itiing batas sa mumuto sa alang na anumang buwis, akwanan king kooperatiba. Mamamatay po talaga, yun po yung magiging ultimate effect ng pagpapataw ng buwis sa mga co-op. Mamamatay po ang mga kooperatiba. Kasi sa mga insentibo, exemptions na meron tayo ngayon, yan lang po yung aming leverage para makapag-compete sa kanila. Kung tatanggalin yan, wala na kami. Agpangking Provincial Cooperative Enterprise and Development Office ating mahigit 4 aralan na kooperatiba king mabilog a probinsya na ning Tarlac at atin lareting mahigit king 30,000 miyembro. Brian Lacanlale, UNTV News and Rescue, Tarlac. Og kana ang mga balitang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa Cebu City, ako si Deb Reveral. Maayong gabi. Ang National Capital Region muli ang itinanghal na overall champion sa idinaos na palarong pambansa sa Antique. Ito ang balita ni Bernardadis. Natapos na ang isang linggong kompetisyon sa iba't ibang larangan ng palakasan ng palarong pambansa sa Antique. Muling dinomina ng mga atleta ng National Capital Region ang palaro at humakot ng 98 gold medals, 66 silver at 45 bronze. Pangalawa ang Region 4A na may 41 gold medals, 57 silvers at 57 bronze. Ang host region na Western Visayas naman ay nakakuha ng 38 gintong medalya. Ang Negros Island ay nasa ika-4 na pwesto na may 26 na gintong medalya. Habang ang Region 12 o Soc-Sargen ay nakapasok rin sa top 5 na mayroong 26 gold medals. Ang atletang si Beruel Verdadero ng Calabarzon Region naman ang itinanghal ng most decorative medalist dahil sa nakuha nitong 5 medalya sa Athletics Division. Masaya po ako. Nagbunga po yung hirap ng training ko, yung suka, yung pagod. Hard training, tapos happy, discipline po. Yun na po. Samantala, itinuturing naman ng pamahalaan ng Antique na matagumpay sa kabuuan ang kauna-unahan nilang hosting ng palarong pambansa. Bernard Daddies, UNTV News and Rescue, Philippines. Binigyang pagkilala ng Filipino Social Media Awards ang iba't ibang personalidad at kumpanya na naging matagumpay sa paggamit ng social media ngayong taon. Ito ang balita ni Brian Evangelista. Around the world, I'd search for you.
Mababata man o matanda, nahuhumaling sa social media. Kaya naman ang iba'y kanilang galing, dito bumibida. Tulad lang ng 8 taong gulang na si John Philip Bughaw, aka Balang, na binansagang phenomenal internet sensation kid. Dahil mula 4 years old ay sumasayaw na ito, kaya sa ngayon ay nasa 200 million views na. Layunin ng award-giving body na ito na bigyang pagkilala ang natatanging galing, mapa-individual man o kumpanya na naging tanyag pagdating sa social media sites matapos ng kanilang masusing pagsisiyasat. At nire-review din natin sa mga, di ba normally sa social media may mga reviews sila doon. Dino-double check din natin kung may bad reviews. Minsan naman may mga tumatawag sa amin, or hindi naman tumatawag, may nag-email-message sa amin na don't give this award to this person. We don't believe at once. We check first. Maging mga patok na pasyalan at water sports tulad ng scuba diving sa Morong Bataan ay kinilala rin bilang most outstanding beach resort and hotel. Morong Star is one of the outstanding beach resort and hotel, especially sa kanilang place. Hindi naman may pagkakaila yun kasi tignan mo ang kanilang Facebook page, ang dami nilang likes. Nagbe-base din kasi tayo sa mga likes. We go for likes na organic. Napakaganda ng social media kung magagamit sa mabuting paraan. Kaya naman paalala nila ang wasto at makabuluhang paggamit nito. Kung sa tingin na makakatulong yung mga post nyo sa ibang tao or at least makaka-inspire sa kanila, then go. Pero kung hindi naman, huwag din na lang i-post. Brian Evangelista, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ang ating sports at featured news ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, June, Angela, and Monica. Maraming salamat, Talia. Maraming salamat din, June. Yes, Sinamahan mo ulit sama sa kami. At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.